Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Puri ng Diyos. Diyos gumawa ng langit at ng lupa. Puri ng Diyos na nagbibigay ng hangin sa ating ilong. Purihin ang kanyang kabutihan sa ating mga buhay. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Magandang umaga sa lahat. Narito na naman tayo upang mag-aral ng salita ng Diyos. Salita nagbibigay buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan. Hallelujah! Ating pag-aralan ang mga tao na may tatak ng Espiritu ng Diyos. Ang tatak na ito ay isang tanda ng pagliligtas ng Diyos sa isang tao. Number 1, na ang tanda o tatak ng Diyos ay isang tao ay nangangaral ng salita ng Diyos, nagpapahayag ng salita ng Diyos. Ito'y inuutos ng Diyos sa atin. Sabi dito sa ikalawang Timothy, ay ganitong sinasabi sa ikalawang Timoteo Chapter 4, verse 1, inuutusan kita sa pangalan ng Diyos at ni Kristo Jesus, nahatol sa mga buhay at sa mga patay, alang-alang sa kanyang pagparito at paghari, ipangaral mo ang salita ng Diyos, napapanahon man o hindi, hikayatin mo silang pagsabihan, at patatakin ang loob ng mga tao sa pamagitan ng matiyagang pagtuturo. Itong ating ginagawa lagi ay isang matiyagang pagtuturo. Ipinahayag natin ang kanyang salita at binibigay sa atin ang unawa upang maunawaan natin ang Diyos at masunod natin ang Diyos at makilala natin ang Diyos. At magkaroon tayo ng takot sa Diyos. Hallelujah, purihin ng Diyos. Kaya ang sabi dito sa Mateo chapter 28, verse 19, bago si Kristo umakyat sa langit, tinagubilin niya ito sa kanyang mga alagad. Sabi dito, kaya humayo kayo at gagawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuan sumunod sa lahat ng pinag-utos ko sa inyo. Ito'y inutos ng Diyos. Gagawin niyang alagad ang lahat ng bansa. Hallelujah! O Diyos na makapangyarihan, o Diyos na dakila, purihin ka. Sa umagang ito, narito na naman kami upang mag-aral ng iyong salita. Salita na bibigay buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan. Buksan mo ang aming mga espiritual na mga mata, espiritual na pandinig. Bigyan mo kami ng karunungang espiritual upang maunawaan namin ang iyong salita. Salita na bibigay buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan. O Diyos, ikaw ang aming guro, nagtuturo ng aralin. Kaya kung ano man ang plano ng dyablo sa lugar na ito, ay aking winawasak, ginigiba sa pangalan ni Jesus, through the power of the blood of Jesus, at sa kapangyarihan ng patnubay ng banal na Espiritu Santo. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah, Jesus. Kaya napakaliwanag ang sabi sa Mateo chapter 28, verse 19. Sabi dito, sa versite, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinibigay sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Sabi sa verse 19, kaya humayo kayo at gagawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Napakaliwanag ang sabi dito. Ito ang utos ng Diyos sa atin. Gagawin nating alagad ang lahat ng bansa.
alagad ni Kristo Isos. Dahil ang sabi dito sa Mateo chapter 14, verse 14, at ipangaral sa buong sanlibutan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos, upang ito'y makita ng lahat ng bansa sa kadarating ang wakas. Ito pala bakit iniutos ng Diyos ipangaral ang kanyang salita, dahil upang malaman ng tao ang paghahari ng Diyos, ang kanyang pagbabalik, at darating ang wakas. Kaya ito utos niya sa Mateo chapter 28 verse 19, kaya humayo kayo, humayo kayo at gagawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa, bautismuhan ninyo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, at turuan sumunod sa pinag-uutos ko. Ito'y pinag-uutos sa atin ng Diyos. Ngunit ano ang nangyari? Ano ang nangyari? Ginawa nilang alagad ng reliyon ng lahat ng tao, hindi alagad ni Kristo. Ginawa niyang alagad ng reliyon lamang, hindi na alagad ni Kristo. Dahil ito'y si Satanas ay pumasok na sa reliyon upang gampanan niya ang inuutos ng Diyos. Hindi tayo naman mga tao ay kanyang iniligaw, kaya tayo ay wala nang halaga sa atin ang salita ng Diyos. Ang malaga sa atin ay ang salita ng Diyos, ang salita ng reliyon, doktrina ng reliyon. Yun ang malaga sa atin, dahil maasa tayo na ligtas na tayo. Ngunit sa salita ng Diyos ay walang halaga sa atin. Dahil ang sabi dito sa Kawikaan chapter 1 verse 20, karunungan umaapaw sa mataong lansangan, tinig niya nangingibabaw sa lugar ng pamilihan. O karunungan niya ay umaapaw sa mataong lansangan. Ibig sabihin, ang salita niya ay, ang karunungan ng kanyang salita ay umaapaw sa taong lansangan, hindi doktrina ng reliyon umaapaw sa taong lansangan. Ang nangyayari, umaapaw ang mga doktrina ng reliyon sa buong sanlibutan, hindi ang salita ng Diyos. Kaya ang sabi dito sa Kawikaan chapter 1 verse 20, ang karunungang umaapaw sa mataong lansangan, tinig niya nangingibabaw sa lugar ng pamilihan, ito'y lumalampas sa mataas na muog. Ang ugong niya ay naririnig sa pintuan nitong lungsod. Napakaliwanag. Umuugong at naririnig sa pintuan nitong lungsod ang kanyang salita. Ang taong mga walang gustong kaalaman, hanggang kailan ka tatagal sa bamong kalagayan? Hanggang kailan pa manatili ka sa iyong kamangmangan? Kailan mo pa isipin maghanap ng kaalaman? Sabi sa verse 23, ang payo ko ay pakinggan ninyo at dinggin ang aking saway. Sa inyo ang diwa ko at ang aking kaalaman. Patuloy nga ito aking sa inyong pananawagan. Ngunit hindi ninyo pansin pati ang aking mga kaway. Niwalang bahala ninyo ang aking mga payo. Ayaw ninyong bigyan pansin ang pagunita ko sa inyo. Sabi sa verse 29, sapagkat itong karunungan ay hindi ninyo minahal, kaya't na di natakot na may kalakip na paggalang. Sabi sa verse 30, inyo pangang tinanggihan itong aking mga payo. Itinapon na parang dumi itong paalala ko. Itinapon natin ang mga payo ng Diyos sa nakasulat sa banal na aklat.
itinapon na parang dumi na daw tayo lang dahil mas magaling pa ang ating opinyon, ang ating mga doktrina sa ating reliyon, parang magaling pa sa salita ng Diyos. Kaya itinapon na parang dumi. Itong paalala ko inyo pangang tinanggihan, itong aking mga payo, itinapon na parang dumi. Itong paalala ko, napakaliwanag ang sabi dito. Napakaliwanag, kaya ang sabi sa Mateo chapter 7, verse 21, hindi lahat tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karya ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Ang sumusunod lamang. Sabi sa verse 22, pagdating ng huling araw, marami magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, nangangaral po kami at nagpapalayas ng mga demonyo at gumagawa ng kababalaghan sa iyong pangalan. Sinabi naman sa kanila ng Diyos, at sasabihin ko sa kanila, kailanman hindi ko kayo nakilala, lumayo kayong mapagawa ng masama. Marami pala mga ngaral ng Diyos, nagpapagaling na may mga sakit at nagpapalayas ng mga demonyo at gumagawa ng kababalaghan na hindi kilala ng Diyos. Sabi niya dito, at sasabihin ko sa kanila, kailanman hindi ko kayo nakilala, lumayo kayo sa akin, mapagawa ng masama. Bakit mapagawa sila ng masama? Hindi na nila pinupukusan ang kaligtasan ng kaluluwa ng tao. Gusto lang nila i-demonstrate ang kapangyarihan ng Diyos. Gusto lang nila yayag ang kapangyarihan ng Diyos upang sila'y purihin ng mga tao. Nawala ng focus nila sa sinusugo ng Diyos na ipangaral ang kanyang salita upang mga tao ay maligtas. Nagpupokus na lamang sila dito sa kapangyarihan ng Diyos upang sila'y parangalan ng mga tao. Kaya yun ang dahilan. Bakit sabi dito, pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, nangaral po kami at nagpapalayas ng mga demonyo at gumagawa ng kababalaghan sa inyong pangalan. Kasi itong mga tao na ito, nais nilang parangalan sila ng tao. Kaya yun ang kaloob ng Diyos, ang nais nila makamit upang maparangalan sila ng mga tao. Una sa amin, ang kapangyarihan ng Diyos, kaya kami ang totoo, hindi. Ang purpose lang na nagpapalayas tayo ng mga demonyo upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Upang mahayag lamang ang kapangyarihan ng Diyos. Ngunit hindi ito ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay kanyang salita. Salita na bibigay buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan. Kaya maliwanag ang sabi dito sa Mateo chapter 24. Verse 14, at ipangaral sa buong sanlibutan ang mabuting balita tungkol sa paghari ng Diyos upang makilala ng lahat ng bansa sa kadarating ang wakas. Itong utos ng Diyos, ipangaral sa buong sanlibutan ang mabuting balita tungkol sa paghari ng Diyos. Dahil dito ang kaligtasan sa salita ng Diyos, hindi sa doktrina ng reliyon, hindi upang ipakita sa mga tao ang kapangyarihan ng Diyos at gagamitin lamang sa ating personal na hangarin upang tayo ay purihin ng Diyos. Purihin tayo ng tao, hindi ng Diyos. Dapat ang Diyos ang parangalan natin, hindi. Ang Diyos parangalan natin, hindi ang tao. Dahil sinabi dito sa 1 chapter 7 verse 16, sumagot si Jesus, hindi akin ang inaaral ko, kundi ang nagsugo sa akin.
natalos ng sino man ang ibig tumupad ng kalooban ng Diyos. Kung ang itinuturo ko ay mula sa Diyos, o nagsasalita lamang ako ng saganang sarili ko lamang, ang nagsasalita ng saganang kanyang sarili, ay nag-aangat na parangalan siya. Ngunit tapat at matuwid ang sino man naghangad na parangalan ng Diyos. Kung nais natin iparangalan ng Diyos, ipahayag natin ang kanyang salita. Dahil ang salita ng Diyos, nagbibigay buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan. Nakita natin, ito'y sinugo sa atin ng Diyos. Yang sabi dito sa Marcos chapter 16 verse 15. At sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan, ipangaral ninyo sa lahat ng mabuting balita. Ito'y inutos talaga ng Diyos. Ang magpagaling na may sakit, kung nagkataon lang na mayroong sakit doon sa kinatatayuan mo, pwede mo mapalayas ang mga demonyo. Ngunit ang pangunahing utos ng Diyos, ipangaral ang kanyang salita. Kaya sabi sa Marcos chapter 16 verse 15, at sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay paparusahan. Napakaliwanag ang sabi dito. Kaya ito pala, nais ng Diyos, ipangaral ang kanyang salita upang sumampalataya ang mga tao, upang dumating sa kanilang buhay ang pagliligtas ng Diyos. Ngunit ano naman ang kanilang ginawa? Tinuturo nila ang kanilang doktrina at pakilala ang kanilang reliyon. At nag-perform, nagpapalayas ng mga demonyo upang sila'y parangalan ng tao. Nasa kanya pala ang Diyos. Nasa atin lahat ang Diyos, hindi lang sa kanila. Ngunit hindi natin alam kung paano i-activate ang kaloob ng Espiritu Santo sa ating buhay. Lahat na nampalataya kay Kristo, may pananalig kay Kristo, mayroon tayong taglay na kapangyarihan, magpalayas ng mga demonyo. Ngunit hindi natin alam, hindi natin ito inactivate. Salip ang ating inactivate ay ang pagsunod sa Diyos at paggawa ng kasalanan sa Diyos. Kaya ang kaloob ng Diyos sa atin hindi na natin natagpuan dahil lumayo sa atin ang Espiritu Santo. Lumayo sa ating buhay. Dahil angad natin lagi na tayo ay parangalan ng tao. Dahil ang sabi dito, ngunit ang nagpaparangal na nagsugo sa Kanya ay matuwid. Nais natin parangalan ng Diyos, kaya itong kanyang salita ang ating tinuturo. Yan sabi naman sa Lucas chapter 24 verse 47, sa pangalan ni Jesus, ang pagsisisi, kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa. Nagmula sa Jerusalem, kayo maging saksi ko, kayo mga saksi ko sa mga bagay na ito. Sabi sa verse 49, tandaan ninyo, susuguin ko sa inyo ang ipinangako ng aking Ama. Kaya huwag na kayong alis sa lungsod hanggang hindi kayo mapagkalooban ng kapangyarihan mula sa itaas. Kaya ito pangako ng Diyos sa mga tao na sumusunod sa kanyang salita. Bibigyan niya ng kapangyarihan magpalayas ng mga demonyo. Kaya ngunit hindi natin alam ito dahil nawili tayo sa paggawa ng kasalanan at pagsuway sa Diyos.
Dahil ang sabi sa mga Gawa, chapter 1, verse 8, ngunit bibigyan ko kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo maging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Kaya dumating na ngayon ang pagliligtas ng Diyos. Hanggang sa dulo ng daigdig, tayo ay nasa dulo ng daigdig. Dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ngunit ang nakakalungkot, inunahan tayo ni Satanas. Ang lahat ng tao ay ginawang lingkod lamang ng reliyon, hindi lingkod ni Kristo Jesus. Ginawa niyang lingkod ng reliyon lamang. At minsan ang salita ng Diyos ay ayaw pa nilang tanggapin. Ayaw nilang ipahayag, ayaw nilang marinig. Dahil sila'y mga lingkod lamang ng reliyon, hindi lingkod ng Diyos. Dahil kung tayo ay lingkod ng Diyos, ay pahayag natin ang salita ng Diyos. Salita na nagbibigay buhay na walang hanggan. Dahil ang sabi dito sa unang Timoteo, chapter 4, verse 13, iukol mo yung panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa madla, sa pangangaral at pagtuturo hanggang ako ay dumating. Huwag mong pabayaan ang pinagkaloob sa iyo ng Espiritu Santo. Sabi sa verse 6, ikaw ay magiging mabuting lingkod ni Kristo Jesus. Kung itinuturo mo sa mga kapatid ang paggubiling ito, at habang itinuturo mo ito, dinudulutan mo rin ang iyong sarili ng pagkaing espiritual. At ang tunay na aral ang sinusunod mo. Yan, ito ang tunay na aral. Pinahayag natin ang salita ng Diyos. Paano ba ang aral ng reliyon? Ito ang aral ng mga Parisiyo noon, nagsasalita lamang sila ng sariling opinyon at kuro-kuro. At pinahayag ang kanilang doktrina ng kanilang reliyon. Kaya ang mga tao ay naging kampo ng reliyon na lang, hindi. Maging lingkod ng reliyon lamang, hindi. Naging lingkod ni Kristo Jesus. Dahil ang sabi dito, sa unang Timoteo chapter 4 verse 6, ikaw ay magiging mabuting lingkod ni Kristo Jesus. Kung itinuturo mo sa mga kapatid ang paggubiling ito, at habang itinuturo mo ito, dinudulutan mo rin ang iyong sarili ng pagkaing espiritual, ang tunay na aral, ang sinusunod mo. Ito yung sinusunod ng mga apostol. Ito rin ang sinusunod ng mga apostol noon. Dahil sabi dito sa mga Gawa, chapter 12, chapter 13, verse 4, kaya bumabasa Silisya, sina Bernabe at Saulo, na sinugo ng Espiritu Santo at buhat doon naglayag patungo Sipre. Hanggang dumating sila sa Salamina, ipinayag nila ang salita ng Diyos sa mga sinagoga at sa mga Hudyong naroroon. Kasama nila si Juan Marcos bilang katulong. Naglibot sila sa buong pulo hanggang sa Papos. Natagpuan nila ang isang salamangkirong Hudyo na nagpapanggap na propita. Kaya maraming nagpapanggap na propita sa huling araw. At marami silang naligaw. Dahil sabi dito, natagpuan nila ang isang salamangkiro. Kaya maraming mga salamangkiro nagpapropita. Sinasalamangka ang bulsa ng tao. Natagpuan nila ang isang salamangkirong Hudyo na nagpapanggap na propita. Barisos ang kanyang pangalan. Siya'y kasama ng gobernador Sergio Paulo, isang lalaking matalino. Ipinatawag ng gobernador si Bernabe at Saulo sapagkat ibig niyang
mapakinggan ang salita ng Diyos. Ibig niyang pakinggan ang salita ng Diyos. Sabi sa verse 8, ngunit sinalangsang siya ng salamangkirong ito na si Elmas. Ito ay ang kanyang pangalan sa wikang Grigo upang huwag sumampalataya ang gobernador. Kaya sa ating kapanahunan ganun din. May mga tao na marinig ang salita ng Diyos. Sabi ng ating pamilya, ating kakilala, ating kaibigan, ating kareliyon, huwag kang makinig dyan. Pakinggan nyo ang ating tinuturo lamang ng ating reliyon dahil tayo lang maligtas. Parang ganun rin noong unang panahon. Ito si gobernador, nais niyang makinig ng salita ng Diyos, salita ng katotohanan. Ngunit sinalangsang siya ng salamangkiro na si Elmas. Maraming mga salamangkiro ngayon, mga lingkod ng reliyon yan, mga salamangkiro yan. Sabi niya, huwag ka nang makinig yan. May aral na tayo. May aral na tayo ng ating reliyon. Huwag niyo silang pakinggan. Kaya tulad siya dito ng isang salamangkiro na si Elmas. Sinalangsang siya ng salamangkiro upang huwag sumampalataya ang gobernador. Sabi sa verse 9, napuspos ng Espiritu Santo si Saulo na tinatawag na Pablo. Tinitigan niya si Elmas at sinabi ng ganito, ikaw, anak ng Diablo, kaaway ka ng lahat ng mabuti, tigib ka ng pandaraya at kasamaan. Bakit lagi mong pinipilipit ang katotohanan tungkol sa Panginoon? Ngayon, paparusahan ka ng Diyos, paparusahan ka niya, mabubulag ka ng matagal. Pagdakay naramdaman ni Elmas na salamangkiro na waring tinakpan ng maitim na ulap ang kanyang mga mata at siya'y nag-apuap ng akay sa kanya. Sumampalataya ang gobernador na makita ang nangyari at nangilala sila sa mga aral tungkol sa Panginoon. Kaya maraming mga tao ganyan din, parang si Elmas. Huwag kayong makinig yan. I-distract natin dahil tayo ating reliyon ay totoo. Guluhin natin. Kutyaan natin. Yan din ang nangyayari sa ating kapanahunan. Kaya ganyan nangyari kay Elmas, nabulag siya. Maraming mga tao ngayon nabulag espiritual dahil sa kanilang pangungutya sa salita ng Diyos. Hindi na nila natutunan ang katotohanan. Sila binulag ng Diablo. Binulag sila ng Diablo upang hindi nila makita ang mabuting balita tungkol sa kaniningan ni Kristo. Dahil ang sabi dito sa 1 Corintios chapter 4 verse 4, hindi sila sumampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng daigdig na si Satanas. Sila'y binulag nito upang hindi nila makita ang liwanag ng mabuting balita tungkol sa kaniningan ni Kristo. Binulag sila ng Diablo, ayaw nila pakinggan ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay mapait sa kanilang lalamunan dahil sila'y binulag ng Diablo. Dahil kung hindi tayo binulag ng Diablo, ang salita ng Diyos, ito'y matamis na parang honey. Ngunit kung mapait ito sa lalamunan natin, tanda yan ng pagbulag ng Diablo sa iyong mga espiritual ng mga mata upang hindi makita, maunawaan ang buong katotohanan. Dahil sabi sa 1 chapter 8 verse 32, malaman mo ang katotohanan at ang katotohanan magpalaya sa inyo. Kaya maraming mga tao hindi na nakilala ang Diyos.
walang takot sa Diyos. Hindi na nila narating ang katotohanan, hindi na nila narating ang mga kaloob ng Espiritu Santo. Hindi na nila narating ang kapangyarihan ng Diyos upang mapalayas nila ang demonyo sa kanilang mga buhay dahil sila'y binulag ng dyablo. Bakit sila binulag ng dyablo? Dahil sila laging gumagawa ng kasalanan at pagsuway sa Diyos. Kaya ang sabi sa unang Timothy, chapter 3 verse 8, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo. Kaya paano nila maunawaan ang salita ng Diyos dahil sila ay mga kampo ng dyablo? Dahil kung kampo tayo, alagad tayo ni Kristo, matamis ito sa ating pandinig. Parang honey. Parang honey sa ating pandinig ang salita ng Diyos. Kaya napakaliwanag. Kaya ang sabi dito sa Kawikaan, sabi sa mga awit ay ganito, 119, ang sabi dito, verse 102, hindi ako babaya sa mga utos mo at tuntunin, pagkat ikaw ang guro ko nagtuturo ng aralin. O kay tamis namnamin ang utos mo ang nagbibigay. Kay tamis namnamin ang mga utos mo ibinigay. Matamis pa sa pulot ng putyutan. Lasang tinataglay. Yan ang mga lingkod ng Diyos. Kapag makarinig ng salita ng Diyos, ay matamis pa sa pulot ng putyutan. Ngunit kung tayo ay lingkod ni Satanas, ito'y mapait na sa atin. Ang magandang na rinig natin, itwist natin ito. Itwist natin at ating ipagmamalaki ang ating reliyon, ang doktrina ng reliyon, at itakwil natin ang salita ng Diyos. Itakwil natin ang salita ng Diyos. Yang sabi dito sa 1 chapter 12 verse 48, sabi dito, may atol sa sino mang magtakwil sa akin at hindi tumanggap ng aking mga salita. Ang salitang ipinayag ko, ang hatol sa kanya sa mga huling araw. Kaya may hatol tayo. Dahil hindi natin sinubaybayan ang mga pahayag ng Diyos. Napakapal ng Biblia na dapat nating malaman upang malaman natin ang mga turo at aral ng Diyos, ang mga saway niya, ang kanyang babala niya, mga hindi niya gusto. Ganito kakapal, dapat malaman natin lahat upang tiyak ang ating kaligtasan buhat sa Diyos. Buhat sa Diyos lamang ang ating kaligtasan at kay Kristo Jesus. Hindi sa doktrina ng reliyon. Kaya nadaya tayo. Dahil nakuha kayo ng matatamis na pangungusap. Kaya lahat na tao ay mayroong kaloob, pinagkalooban ng Diyos. Dahil noong unang panahon, ang mga Parisiyo, yan ang pinagkatiwalaan ng Diyos ng kanyang mga aral. Ngunit ano ang ginawa nila? Hindi nila pinangaral ang salita ng Diyos, kundi nagtuturo lamang sila ng kanilang mga doktrina, ng kanilang reliyon. Hanggat dumating si Kristo, kinreksyonan niya ito. Ayaw nila magpakoreksyon kay Kristo. Ayaw na nila makinig kay Kristo. Hindi nila alam si Kristo ay Diyos na bumaba mula sa langit. Ayaw nila magpakoreksyon. Dahil ang sabi dito, sinabi dito, nung bumubuha si Kristo, nagpayag siya ng salita ng Diyos, tinuturuan ng mga tao kung paano masunod ang Diyos. Ngunit ayaw nito pakinggan ng mga Parisiyo, at siya'y pinapako pa sa krus ng Kalbaryo, pinatay. Dahil sabi dito ni Jesus, sa 1 chapter 8 verse 12,
Muli nagsalita si Jesus sa mga tao, wika niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at di nalalakad sa kadiliman. Ang sabi sa verse 13, sinabi sa kanya ng mga pari, Siyo, ikaw ang nagpatutuo sa iyong sarili, hindi maaaring tanggapin ang patutuo mo. Hindi nila tinanggap ang patutuo ni Kristo, kaya nagtuturo na lang sila ng sariling opinyon at kuro-kuro. Nagtuturo na lang sila ng mga doktrina ng reliyon at yan ang sinusunod ng mga huling araw na ito ng lahat ng reliyon kung paano magsalita ang mga Parisiyo, ganun din kanilang ginaya. Hindi na nila pinayag ang salita ng Diyos kung nagsasalita lamang ng sariling kuro-kuro opinyon at doktrina ng reliyon. Nagpaindis-indis sa mga reliyon hanggat sila'y nag-away-away, hindi magkaunawaan. Kaya nasaan ang pag-ibig ni Kristo Jesus? Saan ang pag-ibig ng Diyos? Sila hindi nagkaunawaan, sila mga lingkod ng Diyos. Para silang mga aso na gutom, na binilagyan mo ng pagkain, nag-away-away sila, nag-agawan. Tingnan mo mga aso na hindi sungak-sungak na aso, hindi balasubas na aso. Bigyan mo yan, 3 aso, bigyan mo ng pagkain yan. Kumakain lang sila, hindi nag-aaway. Ganyan ang halimbawa ng mga lingkod ng reliyon ngayon. Parang mga aso silang nasungak-sungak, nag-agawan sa tao. Dahil ang tingin nila sa tao, hindi kaluluwa upang iligtas. Kundi tingin nila sa tao pira. Pira ang tingin nila. Kaya kapag ginawa ng isang kanan member, nalulungkot na siya, nainis, nagagalit. Kaya minsan ang mga kaloob ng Espiritu Santo sa kanila ay hindi na Diyos ang gumagamit kundi si Satanas. Dahil ang hangarin nila para sa sarili nila, hindi para sa Diyos. Dahil ang sabi dito sa Episo chapter 4 verse 7, ang bawat isa sa atin binibigyan ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Sabi sa verse 11, ang iba'y ginawang apostol, ang iba'y propita, at ang iba'y ebangelista, pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod sa lahat ng hinirang upang ikaunlad ng iglesia, ng kanyang iglesia. Kaya nakita natin, ito ginawa ng Diyos. Ginawa niya ngayon. Nagpatayo siya ng mga apostol, propita, ebangelista, pastor, guro. Bakit? Upang sa ikaunlad ng kanyang iglesia. Dahil nung unang panahon, ang mga taon may hawak ng kanyang mga salita, pinagkatiwalaan niya, ay ito ay lumis ng daang matuwid. Lumis sila ng daang matuwid na sila'y nagpakasama. Kaya inilipat na ng Diyos. Nagpatayo siya ng panibagong mga tao na dapat maghawak ng kanyang mga tungkulin sa Diyos. Dahil ang sabi dito sa Malakias chapter 2 verse 8, subalit lumis kayo ng daang matuwid, kayo mga kaparian, dahil sa inyong mga turo marami ang nabubulit sa kasamaan. Kaya sabi naman dito sa Gawa chapter 15 verse 16, pagkatapos nito ay babalik ako at muli kong itayo ang bumagsak na tahanan ni David. Muli kong itong ibangon mula sa kanyang pagkaguho, dahil naguho ito. Dahil sa ginawa ng mga kaparian noon, lumis sila ng landas hanggat pati si Kristo Jesus ay pinapatay nila.
Pinapatay nila. Kaya sabi ng iba, kami ang una. Oo nga, kayo ang una. Kaya, ang sabi dito sa 1, ang nauna sa akin ay mga magnanakaw at tulisan, sabi ni Jesus. Kaya napakaliwanag. Kaya nagpatayo si Kristo Jesus ng panibago na tumindig, tumayo sa kanyang gawain. Sabi dito, ang bawat isa sa atin ibinigyan ng tanging kalooban sa sukat na binigay ni Kristo. At ang iba'y ginawang apostol, ang iba'y propita, ang ibang evangelista, ang iba'y pastor, at ang iba'y guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod sa lahat ng inirang upang ikaunlad ng kanyang iglesia. Ngunit, ang mga kaloob na ito'y pinasukan pa rin ng dyablo. Pinasukan pa rin. Hindi na sila nagsasalita ng salita ng Diyos, kundi ang sinasalita nila ay mga doktrina lamang ng reliyon, mga sariling opinyon at kuro-kuro. Kaya pumasok pa rin ang dyablo sa kanila. Nakita mo kung paano gumalaw ang dyablo. Lahat na ginagamit ng Diyos ay pinapasukan niya, imbis lingkod ng Diyos ay naging lingkod. Naging lingkod na siya ng reliyon lamang. Kaya maliwanag ang sabi dito. Sabi dito, ang iba'y ginawang apostol, ang iba'y propita, ang ibang evangelista, ang iba'y pastor, ang iba'y guro. Ginawa niyo ito upang ihanda sa paglilingkod sa lahat ng inirang sa ikaunlad ng iglesia. Ngunit, imbis iunlad ang iglesia ng Diyos, hindi na. Bakit? Nabiyag sila ng reliyon. Sila'y makareliyon lamang at hindi makadiyos. Minsan nagsalita ka ng salita ng Diyos, parang corny sa kanila. Dahil sila daw ay pinakaluban ng Espiritu Santo. Kaya hindi na sila nagsasalita ng salita ng Diyos. Kaya ang dyablo pumasok dito para may tago nila ang salita ng Diyos. Nagpapayag lamang sila ng mga doktrina ng kanilang reliyon. Kaya makita mo sa kanilang katauhan, ang mga propita ngayon nagyayabang dahil siya'y propita. Ang mga apostol, ang mga pastor, nagyayabang na sila. Hindi na sila ginagamit ng Diyos para ikaunlad ang kanyang iglesia. Sila ay ginamit na ng dyablo upang hamakin ang mga ibang kaloob. Mga kaloob ng Diyos, hinahamak na nila at nais nila palabasin na silang totoo at silang tama. Ang kanilang reliyon ang totoo at tama, hindi ang salita ng Diyos. Kaya ito ginamit ng Diyos, tulad din sila ng mga Parisiyo noon, na ginamit rin ng dyablo. At sa huling mga araw, ginamit din sila ng dyablo. Ginamit din sila. Hindi akala nila sa Diyos na sila, hindi na. Kaya kita mo marami ngayon nagagawan. Nais na nila maging propita. Dahil sikat kapag propita ka. Kaya marami ngayon, imbis na ipayag ang salita ng Diyos, salita nagbibigay buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan, hinangad nila makapag-perform ng magpalayas ng demonyo. Ang pangunahing na utos ng Diyos, ipayag ang kanyang salita. Hindi na mag-perform. Yan ang pag-perform lang yan. Tanda lang yan na sa kanya ang Diyos. Ngunit hindi ito binigay ng Diyos sa kanila dahil masama ang kanilang hangarin. Dahil ang sabi dito sa Mateo chapter 24 verse 11, maraming magpapanggap na propita at iligaw nila ang marami. Yan, nagpapanggap na sila propita, gusto nila gumawa ng kababalaghan para maging propita sila.
Ngunit sa mga huling panahon, tayo alalahanin natin ang sabi ng banal na aklat, maraming mapapanggap na propita at iligaw nila ang maraming. Bakit? Kung nagpapagaling ka na may sakit, hindi ka magsabi na propita ka. Yan ang gusto nila, maparangalan sila. Dahil ang sabi ni Jesus, babala ni Jesus sa Matthew 24 verse 4, sumagot si Jesus, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan, sapagkat maraming paparito sa aking pangalan, at magsasabi ako ay kay Kristo, at marami silang nailigaw. Maraming mga kasimbahanan ngayon lahat ay kay Kristo. Ngunit kung mag-aral ka ng salita ng Diyos, sila ay makareliyon lamang, ngunit hindi maka-Diyos. Dahil kanilang pinapayagay doktrina ng reliyon, sariling opinyon at kuro-kuro lamang. Kaya imbis sila'y hinirang ng Diyos para sa kaiunlad ng kanyang iglesia, hindi na sila hinirang ng diablo para sa kaunlad ng reliyon. Dahil pagdating ng uling araw, tip-tipunin ni Satanas sa mga reliyon upang magkaroon ng one world religion, at yan nalalabas ang kanilang pinaka-Diyos na si Satanas. Kaya ito ang kanilang hinahangad, reliyon, magpatayo ng reliyon. Dahil kung magpatayo ka ng reliyon, dating ang araw, ikaw ay propita. Tulad ng mga tao noon, nagpatayo ng reliyon, namatay sila. Ginawa silang propita ng kanilang mga pastor na sa huli, para pagdating ng panahon ng mga pastor na ito ay maging propita din. Dahil wala silang hinahangad, kundi ang sarili nilang pakanan, sa kanilang nahangad nila sarili nilang pakinabang, hindi pakinabang ng Diyos. Kaya minsan may reliyon, ginagawa santo-santo ang mga tao, pati mga naikalungsod, mga santo noon na sumasama sa mga pare na pinatay sa panahon ng Kastila, ginawa nilang santo. Bakit kailangan nilang gagawin santo? Inuutusan lang nila yan bumili ng bitsin. Inuutusan lang nila yan magluto, magsaing, magigib. Ginawa nilang santo. Bakit? Ginawa ngayon santo. Sila pa kaya kapag dating ang araw hindi sila pwede gagawin santo? Tingnan mo, yan ang ginawa nila santo-santo para maging santo din sila at pasimbahin kayo sa kanila. Tulad ni John Paul II, naging santo na siya. May mga ribulto na sila. Tulad ni Father Pio, pinapractice na kayo. May medalyon ni Father Pio para pinapractice na kayo na siya'y gagawin santo. Ganyan ang mga daya ng diablo sa huling araw. Gagawa pa sila ng mga tanda upang paniwalain ang mga tao, upang linangin ang mga tao. Dahil ang sabi dito sa ikalawang Tesalonica ay ganito. Sabi sa ikalawang Tesalonica chapter 2 verse 9, lilitawan sa taglay ng kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng himala at makakalinlang na tanda ng kababalaghan, at gagamit siya ng lahat ng uri na pandaraya sa mga napapahamak, sa mga taong maligtasan na kung kanilang tinanggap ang katotohanan. Kung kanilang inibig at tinanggap ang katotohanan, sapagkat hindi nila tinanggap ang katotohanan, ipinaubaya sila na malinlang ng espiritu ng kamalian upang paniwalain sa kasinungalingan, upang maparusahan ang lahat na pumili sa kasamaan sa halip tumanggap ng katotohanan.
Kaya marami ngayon tumanggap ng kamalian dahil nais nilang magkaroon ng power. Gusto nilang magkaroon ng power. Kaya minsan nanalangin sila. Hindi ito pagkaloob ng Diyos sa mga tao na hindi malinis ang kanilang puso. Ito'y binibigay lamang ng Diyos sa mga tao na may malinis na puso, may malinis na hangarin. Ang hangarin niya para sa Diyos lamang, hindi para sa kanyang sarili. Kaya marami ngayon nagtaliwas na pinaniwalaan ng kanilang mga member na siya sa Diyos hindi. Imbes kapangyarihan, nakita ni Satanas ngayon. Nakita ni Satanas na yan ang kanyang minimiti, hindi binigay ng Diyos. Si Satanas nakaloob sa kanya ng kapangyarihan at panawalain sa kasinungalingan upang mapahamak ang lahat bumili ng kasamaan sa halip tumanggap ng katotohanan. Kaya yan ang ginawa ng diablo, ang akala niya rin sa Diyos, hindi pala sa Diyos. Malaman mo yan pag hindi siya sa Diyos, siya ay nagyayabang ng nanalait, ng hamak sa mga tao na may kaloob ng Espiritu Santo. Tulad na nag-speaking of tongues sila. Sabihin nila sa mga tao na wala sa kanilang Espiritu ng Diyos. Lahat sa atin na may Espiritu ng Diyos, ngunit hindi lang natin inactivate. At ang iba naman, umalis na ang Espiritu ng Diyos dahil gumawa sila ng kasalanan sa Diyos. Kaya ginagamit lamang nila sa pagyabang-yabang para sa kanilang sarili ang kaloob ng Diyos. Dapat ito sana ay para sa Diyos, hindi para sa kanilang sarili. Ito'y para sa Diyos. Dahil maliwanag ang sabi dito, ang iba'y ginawang apostol, ang iba'y propita, ang iba'y evangelista, ang iba'y pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod sa kanyang hinirang, sa lahat ng hinirang. Maglingkod sa lahat ng kanyang hinirang, sa ikaunlad ng iglesia ng Diyos. Ano ba ang iglesia ng Diyos? Tayo ang iglesia ng Diyos na buhay. Dahil ang sabi dito sa mga Gawa, chapter 20, ay ganitong sinasabi sa mga Gawa, chapter 20, verse 28, ingatan ninyo ang inyong sarili at lahat ng kabilang sa kawan. Sapagkat inilagay sila ng Espiritu sa inyong pag-iingat. Sino ito pinagsabihan niya? Kayo mga pastor. Kayo pinagsabihan ito dahil itinayo kayo ng Diyos upang ihanda sa paglilingkod sa mga hinirang. Kaya sabi dito, ingatan ninyo inyong sarili at ang lahat ng kabilang sa kawan, sapagkat inilagay sila ng Espiritu sa inyo. Pag-iingat ang mga member ninyo. Sila iniligtas ng Diyos, kaya inilagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Anong ginawa ninyo? Hinamak ninyo, nilait-lait ninyo, pinagpirahan ninyo. Maliwanag sabi dito, ingatan ninyo inyong sarili, ingatan ninyo inyong sarili na hindi magkasala sa Diyos. At lahat ng kabilang sa kawan, sapagkat inilagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamagitan ng kanyang sariling kamatayan ng kanyang anak. Ingatan mo ang iglesia ng Diyos. Tayo ang iglesia ng Diyos. Dahil ang sabi dito sa Roma chapter 3 verse 25, siya tinakda ng Diyos na maging handog upang sa pagbubo ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng mga tao sa pamagitan ng pananalig sa Kanya. Napakaliwanag, ingatan nyo ang iglesia ng Diyos. Ingatan mo ang bawat member ninyo na pinadala ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Dahil kung ito ay nilait-lait ninyo, hinamak man lang ninyo, doon kayo nagkasala sa Espiritu Santo na nagpadala sa inyo.
Yan hindi ninyo alam. Dahil kayo mga lingkod ng reliyon lamang. Hindi kayo lingkod ng Diyos. Dahil kung lingkod kayo ng Diyos, maunawaan mo ito at matakot ka sa Diyos. Kayo ay nagkasala na sa Diyos. Hindi nyo nakita ang inyong mga kasalanan dahil nagmamataas kayo na parang Diyos. Kayo ay parang mga hari doon sa inyong simbahan. Kaya hindi ninyo alam ang inyong mga kasalanan. Ang kasalanan lamang ng member ninyo ang nakikita nyo, ngunit ang inyong mga kasalanan ay malaki. Sabi ni Jesus, huwag mong tingnan ang puwing ng iba. Tingnan mo ang puwing mo, baka malaki pa sa kalabaw. Kaya tingnan mo muna sarili ninyo. Dahil kung titingnan ko kayo dito sa Banal na Aklat, marami kayong nilabag sa Diyos at ginawang kasalanan na hindi ninyo alam. Dahil nawili lamang kayo sa pagturo, pagpaganda ng magsalita ng doktrina ng inyong mga reliyon. Nakalimutan ninyo na tayo ay mga lingkod ng Diyos lamang na kinakasangkapan niya upang akayin kayo sa pananalig kay Kristo Jesus. Dahil maliwanag ang sabi dito sa unang Korinto chapter 2 verse 5, sinabi niya ito sa mga lingkod ng Diyos, mga apostol. Sabi dito, sapagkat sino si Pablo at sino si Apollo, kami mga lingkod ng Diyos lamang na kinakasangkapan niya upang akayin kayo sa pananalig kay Kristo. Yan ang ating mga papel, mga pastor, makinig kayo, mga lingkod ng Diyos. Huwag kayong maghari-harian sa inyong simbahan, parang Diyos kayo doon. Tingnan nyo inyong sarili, na kasinlaki ng kalabaw ang inyong muta. Huwag yung muta ng iba. Sabi dito, kami mga lingkod lamang ng Diyos na kinakasangkapan niya upang akayin kayo sa pananalig kay Kristo. Ito lang ang ating papel, wala ng iba. Tayo mga lingkod ng Diyos lamang upang akayin ang mga tao sa pananalig kay Kristo. Hindi para magyabang-yabang sa simbahan upang parang hari, parang sinong banal. Banal-banalan. Ngunit kung sa salita ng Diyos makita ang mga kasalanan nyo napakarami. Marami kayong nilabag na salita ng Diyos. Kami mga lingkod ng Diyos lamang na kinakasangkapan niya upang akayin kayo sa pananalig kay Kristo. Hindi kayo lingkod ng Diyos, kayo lingkod ng reliyon lamang upang akayin ang mga tao sa pananalig sa inyong reliyon. Ngunit ang kay sa Diyos ay ganito, kami mga lingkod lamang ng Diyos na kinakasangkapan niya upang akayin kayo sa pananalig kay Kristo. Itong ginagawa namin, hindi ko kayo inaakay sa aming reliyon, inaakay kayo papunta kay Kristo, papunta sa Diyos, hindi papunta sa aming reliyon. Yan ang lingkod ng Diyos. Dahil sabi dito, kami mga lingkod lamang ng Diyos na kinakasangkapan niya upang akayin kayo sa pananalig kay Kristo. Ginawa ng bawat isa ang kanyang gawain, tinanggap niya sa Panginoon. Ito ang aming gawain, tinanggap sa Panginoon, mangaral sa labas. Dahil maraming mga tao ngayon lumabas na, nag-backslide na sa bawat kasimbahanan. Bakit? Sino may kasalanan? Bakit na-backslide ang mga ito? Dahil sa inyong mga pastor. Dahil sa inyong mga turo. Hindi lang nag-ties ng maayos. Masama na. Hindi na maligtas. At marami na kayong sinasabi na hindi mabuti sa inyong mga member. Nilait-lait na ninyo ang mga tao na pinadala ng Espiritu sa inyong pag-iingat. Kaya ang kasalanan ninyo sa Diyos. Sabi dito sa unang Korinto chapter 3 verse 5, kami mga lingkod lamang ng Diyos na kinakasangkapan niya upang akayin kayo sa pananalig kay Kristo. Ginawa ng bawat isa ang kanyang gawain, tinanggap niya sa Panginoon. Kaya ito ating ginagawa. Sa inyo, ano ang ginagawa ninyo?
Ginawa ba ninyo ang matawakayin para kay Kristo? 2025 years na ang mga tao walang alam sa salita ng Diyos dahil nagtuturo lamang kayo ng inyong mga doktrina, na inyong mga reliyon, mga sariling opinyon at kuro-kuro. Pinaganda nyo para paniwalain ng mga tao ang inyong reliyon ay totoo, ay at maligtas. Ang kaligtasan ay para sa lahat ng tao kahit anong reliyon mo. Ang kaligtasan para sa lahat ng tao na sumusunod sa Diyos at may takot sa Diyos. At ang kapamakan ay para rin sa lahat ng tao. Para sa lahat ng tao na sumusuway at gumagawa ng kasalanan. Kaya ito, dapat inyong maunawa ng bersikulo na ito para alam ninyo kung paano ninyo pangalagaan ang mga tao na pinadala ng Espiritu sa inyong pag-iingat. Kami mga lingkod lamang ng Diyos na kinakasangkapan niya upang akayin kayo sa pananalig kay Kristo. Ginawa ng bawat isa ang gawaing tinanggap niya sa Panginoon. Sabi sa verse 6, ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpapatubo at nagpapalago. Ang Diyos nagpapatubo at nagpapalago, hindi kayo. Pinindala sa inyo ang Espiritu Santo sa inyong pag-iingat upang pangalagaan ninyo sila ng salita ng Diyos. Pakainin ninyo ang kanilang mga espiritu ng salita ng Diyos upang masunod nila ang Diyos at may takot sila sa Diyos. Upang makilala nila ang Diyos. Ano ginawa ninyo? Doktrina ng reliyon ninyo lamang ang tinuturo ninyo. Mga sariling opinyon at kuro-kuro ninyo. At palabasin na kayo ay sa Diyos. Maliwanag ang sabi dito ng Diyos sa atin sa Marcos. Ito kayo. Sabi sa Marcos chapter 7, verse 7, papuring pagsambang ginawa nila, walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay tinuturong utos ng may kapal. Ano ito? Ang doktrina ninyo ay tinuturo ninyo sa mga tao na utos ng may kapal. Kaya ni walang kabuluhan ninyo ang utos ng Diyos. Maliwanag yung sabi dito, papuring pagsambang ginawa nila ay walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay turong utos na may kapal. At walang kabuluhan ninyo ang utos ng Diyos. At masunod ninyo ang turo ng tao. Ano ito? Opinyon ng tao, ng pastor ninyo. Doktrina ng reliyon ninyo ang sinusunod ninyo. Ni walang kabuluhan ninyo ang utos ng Diyos. Masunod lamang ninyo ang turo ng tao. Ang sabi sa verse 9, sinabi pa ni Jesus kay Usay, ng paraan ninyo sa pagpawalang bisa sa utos ng Diyos. Maraming mga tao ngayon pinawalang bisa niya ang utos ng Diyos. At masunod lamang niya ang turong minana niya, mga doktrina ng reliyon. At sabihin na, rebelisyon. Hindi nyo alam kung ano ibig sabihin ng rebelisyon. Ang rebelisyon ay, ang Diyos ay nagsalita sa iyo, yan ay rebelisyon. Ngunit kung hindi naman, wala ka naman narinig, anong rebelisyon? Doon, bunga lang yan ang iyong pag-iisip. Ang rebelisyon ay salita ng Diyos, tulad ng banal na aklat. Pag binasa mo ang bawat bersikulo, yan ay rebelisyon. Yan ay rebelisyon. Kaya maraming mga bagay, sabihin, palabasin pa natin, rebelisyon. Dahil ang sabi dito, sabi sa Galacia, dahil sabi niyo rebelisyon. Sabi dito sa Galacia, chapter 6, verse 7, huwag ninyong nilangin ang inyong sarili. Ang Diyos, hindi ninyo madadaya ninuman. Kung ano ang inasik ng tao, yun ang kanyang anin. Kung nag-asik ka ng salita ng Diyos, mag-aani ka sa Diyos. Ngunit kung nagsasik ka lamang ng doktrina ng reliyon, sarili mong opinyon, kuro-kuro,
Yan ay delikado. Sabi dito, huwag ninyong linangin ang inyong sarili. Ang Diyos hindi ninyo madadaya ninuman. Kung ano ang nasik ng tao, yun din ang kanyang anin. At ang nagsisikap ng mabagay ukol sa laman ay nag-aani ng kamatayan. At nagsisikap ng ukol sa espiritu ay nag-aani ng buhay na walang hanggan. Ano ito? Nagsisikap ng mga bagay ukol sa espiritu. Ito'y sinisikap mo mag-aral ng salita ng Diyos. Ito'y espiritu na salita. Espiritual na salita. Dahil ang sabi dito sa unang Korinto, chapter 2, verse 14, sapagkat ang taong pinagtataglay ng espiritu ay ayaw tumanggap ng kaloob mula sa espiritu ng Diyos para sa kanila ay kangalan ng mga iyon. At di nila naunawaan, sapagkat ang mga bagay na espiritual ay maunawaan mo lamang sa parang espiritual. Ito'y salita ng Diyos, ito'y espiritual na salita. Espiritual na salita. Kaya sabi dito sa ikalawang Pedro ay ganito, ikalawang Pedro chapter 1 verse 20, higit sa lahat, tandaan ninyo walang makapagpaliwanag sa alinmang hula ng kasulatan sa bisa ng sariling kakayahan. Napakaliwanag! Higit sa lahat, tandaan ninyo walang makapagpaliwanag sa alinmang hula ng kasulatan sa bisa ng sariling kakayahan. Sapagkat hindi nabubuhat sa kalooban ng tao ang mga hula ng mga propita, ito'y galing sa Diyos. At ipinahayag sa mga tao, ipinahayag sa mga tao na kinakasihan ng Espiritu Santo. Kaya sinabi na sa atin ng Diyos dito sa ikalawang Timothy chapter 4 verse 5, kaya maging mapagpigil ka sa lahat ng oras. Makapagpigil ka sa lahat ng oras dahil marami ngayong mga lingkod ni Satanas umaatake. Pagtiisan mo ang kahirapan dumarating sa iyo. Gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng mabuting balita. Dahil marami kami nung nangangaral, hindi na sila makapagpangaral. Dahil hindi nila mapagtiisan ang kahirapan, dumarating sa kanilang buhay. Magwali sila, wala silang bigas, walang makain ng pamilya. Pagbalik, walang makain. Kaya hindi sila makatagal. Kaya sabi dito, maging mapagpigil ka sa lahat ng oras, pagtiisan mo ang kahirapan dumarating sa iyo, gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng mabuting balita, tuptin mo ang iyong tungkulin bilang tagapaglingkod ng Diyos. Ito ating ginagawa. Nagawali kami dito sarili naming gastos. Hindi kami tulad ng iba, magwali ng kunti katapos maglibot na may dalang supot at sobre. Yan ay hindi gusto yan ng Diyos. Kaya kung may naglilibot dito, may dalang supot at sobre, nanluloko yan. Pwede nyo yan pahuli sa pulis. Doon sa Sibalon, nagawali ako. Nagawali siya sa unahan. Tapos pati sarapan ko, nilibot niya na may dalang supot. Isa talaga siyang balasubas. Kaya ako nag-isa dito, wala akong, ang mga tao na yun ay mga balasubas yan sa harapan ng Diyos. Tulad sila ni Judas, bininta ni Judas si Kristo Isos. At sila naman ibininta nila ang salita ng Diyos. Bininta nila. Nakita mo, sila ay mga disipulo ni Judas. Dalang sabi dito, sabi sa ikalawang Korinto chapter 2 verse 17, hindi kami tulad ng iba na kinakalakal ang salita ng Diyos, salip bilang sugo ng Diyos at lingkod ni Kristo Isos. Buong tapat naming ipinangaral ang kanyang salita. Buong tapat naming pinangaral. Hindi namin ito pinagpirahan tulad ng iba. Pinipirahan, sinisigpaw,
ang pira sa bulsa nyo. Anyayain kayo sa simbahan at isigpawin ang bulsa nyo. Kaya tayo mga lingkod ng Diyos lamang na kinakasangkapan niya upang akayin kayo sa pananalig kay Kristo. Ginawa ng bawat isa ang kanyang gawain. Kaya sabi dito, sa 2 Korinto, chapter 5, verse 20, kaya ako'y sinugo ni Kristo, parang Diyos na rin ang namanhik sa inyo sa pamagitan ko. Bakit parang Diyos namanhik sa inyo? Dahil binasa natin ang salita ng Diyos, pumasok sa tainga nyo. Ang salita ng Diyos, pumasok ang Diyos sa puso nyo, pumasok ang Diyos sa kaisipan nyo, Diyos magbago sa inyo. Ngunit kung magsalita lamang ako ng sariling kuro-kuro, opinyon, doktrina ng reliyon, yan papasok sa tainga nyo, papasok sa puso mo, papasok sa isip mo. Kaya naging disipulo ka ng reliyon, hindi disipulo ni Kristo Jesus. Kung nais mo maging disipulo, kasi ito, pagkain ng ating espiritu. Kaya sinabi dito sa Timothy chapter 4 verse 6, ikaw magiging mabuting lingkod ni Kristo Jesus kung itinuturo mo sa mga kapatid ang tagubiling ito, at habang itinuturo mo ito, dinudulutan mo rin ang iyong sarili ng pagkain espiritual. Ang tunay na aral ang sinusunod mo. Kaya itong tunay na aral sa banal na aklat, nakasulat. Kaya ito ating ginagawa. Ito ating ginagawa. Ito ang pagkain ng ating espiritu. Hallelujah! Puri ng Diyos sa kanyang kabutihan. Kaya dapat tayo ay maunawaan natin mga bagay nito, dahil sabi sa Mateo chapter, sabi sa Mateo chapter 4 verse 4, hindi lamang nabubuhay ang tao sa pagkain, kundi sa bawat salita namumutawi sa bibig ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos, pagkain ng ating espiritu. Pagkain ng ating espiritu ang salita ng Diyos. At ang pagkain ng ating katawan ay ang pagkain ng niluluto na pagkain. Ang akala ng iba yun lang kinakain natin, hindi. Pati ang espiritu natin kumakain din ng salita ng Diyos. Kaya ito dapat malaman natin upang mapakain din natin ang ating espiritu ng salita ng Diyos. Pag-aralan nyo sarili nyo, no iba nung unang nakarinig kayo ng salita ng Diyos, parang hindi maganda. Ngayon habang nakikinig kayo, paganda ng paganda. Dahil nagkaroon na ng signal ang inyong espiritu, lumakas, nagkaroon ng signal sa Diyos. Naunawaan ninyo ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang magbigay sa atin ng tunay na kaligtasan. Ang salita ng Diyos magbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Kaya sinabi dito sa 1, sinabi dito sa 1 chapter 12. Sabi sa 1 chapter 12, verse 49, sapagkat hindi ako nagsasalita sa ganang sarili ko lamang, kundi ang Amang nagsugo sa akin, na siyang nagutos kung ano ang aking ipahayag at kung ano ang aking sasabihin at ipahayag. At alam mo, ang kanyang utos na bibigay buhay na walang hanggan. Kaya ang pinagsasabi ng Ama, yun ang aking sinasabi. Kaya yun ang ating sinasabi. Sinusunod natin ang pattern sa pagsunod sa Diyos. Dahil maliwanag, sabi ni Jesus, sapagkat hindi ako nagsalita sa ganang sarili ko lamang, kundi ang Amang nagsugo sa akin, na siyang nagutos kung ano ang aking sasabihin at ipahayag. At alam ko ang kanyang utos, nagbibigay buhay na walang hanggan. Kaya ang pinagsasabi ng Ama, yun ang aking sinasabi. Hallelujah! Purihin ang Diyos! Hallelujah! Ito lang aking mensahe upang malaman ninyo
Ang utos ng Diyos ay napakalaga. Ang kanyang salita, ito'y nagbibigay buhay sa atin, buhay na walang hanggan. Hallelujah, purihin ang Diyos. Diyos na gumawa ng langit at ng lupa. Diyos nagbibigay sa atin ng hangin sa ating ilong. Diyos nagbibigay sa atin ng Espiritu Santo na maging patnubay natin, maging gabay natin tungo sa kaligtasan. Hallelujah, purihin ang Diyos. Diyos ng ating buhay. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sana may napulot kayong aral sa umagang ito. Aral ng kaligtasan. Araw ng pagliligtas ng Diyos, kung paano kayo iligtas ng Diyos. Ibigin nyo ang salita ng Diyos, salita nagbibigay buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan. Ngunit minsan tayo, ang inibig natin ay ang doktrina ng ating reliyon. Kaya paano tayo maligtas? Kaya buksan nyo inyong isip at puso. Dinggin nyo ang salita ng Diyos, nagbibigay buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan. Hallelujah! Purihin ang Diyos sa kanyang kabutihan. Hallelujah! Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Muli po, magandang umaga sa